Hernandez is present. Magandang umaga po, Engineer Bryce. Good morning po, Your Honor. Kumusta po kayo? Natulog naman po kayo ng maigi. May aircon naman po dun sa Senado, so nakatulog naman po ako. You're under detention in the Senate. Tama po ba? Yes po, dahil lang po sa pagsagot ko ng tama at totoo. Kaya po ako na-detain. Dito sa aming pagdinig, basta sumagot ka lang ng tama at totoo, hindi ka madidetain. Dahil lahat ng pumupunta dito sa House of Representatives, as long as they're saying the truth, they will always be protected. Tama po ba? Naiintindihan niyo po? Please answer. Opo, Your Honor. Sa pagpunta niyo dito, Engineer Bryce, meron ho kayong prepared statement? Meron po. Can you, did you submit it to the committee? Hindi ba po, Your Honor? Bakit po? Are you willing to submit the same before this committee? Can you please give me time, Your Honor, to prepare the statement? Mr. Chair, he's asking to confer with his counsel. Would he be allowed to confer with his counsel, Mr. Chair? Sorry, can you repeat the question? Humihingi po ng paintulot si Mr. Bryce kung pwede makausap na yung kanyang mga abogado yata. Yes, you can confer with counsel. Mr. Chair, may I interject just one question? Wala pa naman eh. Just one question. Just one. SYMS, are they around? Because last meeting, I asked that question. Yes, they are here. They are here. May ano, nasaan sila? SYMS Construction. Since. All right, sige. Thank you very much, sir. Mr. Chair, I think Mr. or Engineer Bryce is requesting to be recognized, Mr. Chair. Engineer Bryce, you may proceed. Your Honor, meron po ako naka-prepare na written statement. Pero to submit it, sana mabigyan niyo po kami ng konti panahon pa po. When you say a written statement, ito yung handwritten, Yes, it is handwritten, Your Honor. hindi notaryado. Hindi po, pero pinirmahan ko po. So, yung sabihin, pinirmahan mo dahil ito sulat mo mismo. Tama? Yes, Your Honor. Sulat ko po mismo at pirma ko rin po. Okay. Parang ano to eh. Parang holographic will. Sorry. Not directed to anyone. But, totoo naman. Kumbaga, can be accepted in any courts of law dahil signed by the person, handwritten, and signed by him. Tama po ba, Profesora Luistro? Tama po ba? But please continue, Mr. Bryce. Kailan ho kayo pumasok sa District Engineering Office doon sa Bulacan? Nag-start po ako sa Bulacan First Engineering District noong 2012 po. 2012. At nung una kang pumasok, ano yung iyong kumbaga kasangkapan doon or position? Entry level po ng permanent position, isa po akong engineer po, as inspector po. And ngayon, bago ka natanggal sa pwesto, ano yung inyong posisyon? Naging OIC district engineer po ako for 1.5 months po. So, 2012 ka pumasok at at present, you were OIC district engineer. Tama po ba? Yes po, bago po ako ma-relieve OIC district engineer po. Karaniwan ba yon na ganun kabilis ma-promote sa pwesto? Hindi po. Usually po, marami nga po nag-retire as engineer
paano ka na-promote ka agad bilang district engineer? Actually po, kung papayagan niyo po akong magkwento, Sige, you may go ahead, please. As long as totoo ang iyong kwento. ako, 2012 till 2021, isa po akong ordinary engineer. Kasi engineer 2 po. 2019, dumating po si dati kong boss, Engineer Alcantara, sa District Engineering Office as our District Engineer. Nakita ko kung gaano siya ka-authoritative. Nakita ko kung ano yung gusto niya, ang gusto niya, which is yung sinusunod siya, ginagawa lahat ng gusto niya. So for me, masakit man tanggapin, kailangan ko sumitsip sa boss ko. So ginawa ko lahat ng sinabi niya, lahat ng gusto niya sinunod ko. So in short, pinagkatiwalaan niya ako. Ako ang ipinromote niya noong 2021, ginawa niya akong, nirecommend niya ako as maging hepe ng construction section. And then 2022, ginawa niya rin po ako assistant district engineer. Although hindi po siya ang nag-a-approve, siya po ang nagre-recommend kung sino ang dapat na ma-promote. And then nung 2025 nga po, actually matagal na po siyang gustong i-promote eh. Ang tinatanggihan niya po ito kasi ayaw niya pong umalis ng Bulacan. So ang ginawa niya pong bargain dito is kung gagawin siyang assistant regional director, dapat ako ang district engineer para kontrolado niya pa rin po ang opisina. May nasabi ka na lahat sinunod mo and that was the consideration why you were promoted in that position. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ano yung sinabing sometimes masakit sa kalooban mo pero sinusunod mo lahat ang kanyang inuutos? Sa opisina po, lahat ng iutos niya. Hindi po ako kumikilos na hindi niya alam at hindi niya iniutos sa opisina. At sa labas po ng opisina, holidays, weekends, pag tinawag niya ako, pupunta ako. There's a time nga po na pauwi na, malapit na po ako sa bahay namin. Then tinawagan niya ako, pumunta ka dito sa Soler, maglaro tayo. Hindi na po ako pumasok sa gate ng bahay namin, bumalik na po ako agad, sumunod na po ako sa kanya. At to add, Your Honor, September 7 is very special to me and my wife. Ito po yung nagkakilala kami. So dapat, yun yung kasal namin. So natapat po na birthday niya. So, pinabago niya yung date ng kasal namin. Pinagawa niyang ibubo na ibang araw kasi hindi pwedeng wala ka sa birthday ko. So, ganun ka personal. Nag-away pa kami mag-asawa. Well, nakausap ko naman siya para mag-book kami ng date. Para sa boss ko. What you're saying before this committee is ganun ka ka-close sa kanya. Kumbaga, sanggang dikit. Opo. And nasabi mo kanina na magpo-promote sana siya bilang assistant regional director sa Bulacan. Bakit ayaw niya? Sabi mo, parang ayaw niya ma-promote at gusto niyo pa rin ma-retain as DE. Can you please explain to us dito sa committee? Kasi ito na po, lagi niya po sinasabi sa amin, hindi naman po sa akin lang, pag nag-meeting kami, staff meeting ng office niya, ito na yung comfort zone niya, taga dito na siya. Tsaka malaki po ang pondo ng opisina namin. Speaking of pondo, ito ba yung pinagkukunan ng mga proyekto na kung saan ito na yung subject ng controversy or ghost project sa Bulacan? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Some, not all. Some are. Yes po. Tama po. Kahapon, dedirectay na kita dahil ikaw ang itinuro ni Sally Santos ng SIMS na kung saan yung mga kahon ang laman na ay pera sa iyo itinideliver. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sa office ko po, dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon.
When you say sa office mo, dinadala lahat yung pera. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Mula po nung 2022, billion na po. 2022, Yes po, Your Honor. billion. Saan napunta yun? I mean, sa'yo lang lahat? Your Honor, hindi po. Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong tao umakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Alam mo, Engineer Bryce, sabi ko sa'yo, itong committee na to, you can only be protected if you will say the truth. Naintindihan mo po ba? Yes, Your Honor. Pag sinabi mo kay Engineer Bryce, yung lahat na yon napunta kay Engineer Bryce? Kay Engineer Alcantara po. Engineer Alcantara, sorry. Hindi ko po alam kung sa kanya napunta lahat yon, pero siya po ang nagpakuha lahat ng pera na nakakahon na yon. Imposible naman na lahat lang yon kay Engineer Alcantara. Magpakatotoo ka dito sa ating committee ba? May Go ahead. para magsalita po ako ng mga involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, So- Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag niyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna. And this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Can I have a 1-minute recess, Mr. Chair? Meeting suspended.